You are now listening to Conversations. So here's the second episode of Conversation. Yes. So, welcome naman natin yung second guest natin for this episode, Mr. Glenn Romero. Yes. Kamusta po kayo today? It's okay. Medyo mainit lang. Pero, Ay. carry lang. Carry lang siya. Carry lang siya. Sakto lang. Balita ko, from Batch Alpha daw siya eh. Ay, so kabash niyo po si Ma'am Jara. Jara. Yes. Yes. Perfect. Ikaw, ay. Alumni pala natin. Nagkita to. ba kayo kanina? Yes, nagkita kami pagkapasok ko sa Perfecto. Lumabas siya. Hug-hug. Ganan. Nice. So, shall we start na ba? Alright. Ang gagawin lang po namin ngayon ay we will ask questions po regarding the field of communications and your experiences. Okay. Yun po. Okay. Okay, Go. go. Chika-chika lang tayo dito. Yes, chika-chika lang tayo. Vibe Chill lang lang. tayo. Yes. Sure. Magkaka-age tayo. Ay, ganun? Go. Go. So, our first question for you. How did you realize your passion for photography? Was there a specific moment or experience that made you say na, ito talaga yung gusto ko? Ganun. Actually, nung grade 10. Grade 10 ko siya na-realize na parang, oh my God, parang bet ko mag-photography. Pero, short backstory lang kasi, ayoko talagang DSLR noon. Kasi may mga classmates ako, may mga cameras, ganyan. Tapos sabi ko, ang daming dial. Sabi ko, parang ang daming pinipindot. Parang ayoko to, sabi ko. Very technical. Oo, kumbaga. technical masyado. Ayoko. Nakaka-pressure. Oo, ayoko niyan. Sabi ko ganun. Tapos hanggang sa parang isang friend ko, sabi niya, uy Glenn, picturean mo nga kami. Sabi, gamit yung DSLR ko. Sabi niya ganun. Sabi ko, tapos syempre mataas yung pride ko. Ayoko magpakita na hindi ko alam. O sige, sabi ko. Tapos hanggang sa parang, uy, ang galing mo naman mag-take, ganyan. Picture, sabi. Tapos parang na-realize ka, okay, parang okay naman siya, ganyan. And then, here comes grade 11. Doon ako sumali ng mga Divisions Press Conference. Ooh. DSPC. Hanggang Ah. sa nanalo, nag-RSPC ako. Pero, photojourn siya. Yes. And then, ayun, parang okay naman. Parang feeling ko, dito ako mag-excel sa passion na to, sa work na to. So, parang sabi ko, sige, mag-ano tayo, mga passion projects tayo, ganyan. So, nag-invite ako ng mga friends, shoot tayo, ganyan. Pero, puro outdoors lang noon. So, ayun, na-realize ko, and then, naging career ko na siya during college days. Oh, mas doon pa kumbaga lumawak yung knowledge about. Nung nag-com na ako dito. Oh. Yeah, doon So, na. in relation nga na nag-com na po kayo dito sa SLU, how did BA-Com influence your decision to pursue photography? If yes, in what way? Since nung curriculum kasi namin, ang parang photography-related lang na subject namin is photojournalism under journalism principles and practices. Pero kasi, since magkaibang photojournalism and photography, dun yung parang, yung course namin na social media principles and practices. Ma'am Kay, parang pinagawa kami noon ng magkaroon ng business page, tapos dapat related sa niche mo. Sabi ko, sige, gagawa ko ng business page pero related sa photography. Doon ko na na-start. Doon ko na rin natutunan how social media works. Like, paano maggawa ng content calendars, paano mag-content creator, and then, related na rin sa photography. Kasi photography yung business page ko nun. Doon na nag-start yung career ko as photographer. And doon na nag-start na kumita ako ng kahit konting-konti lang. Ganun. Doon syempre. Sa mga friends. Talaga Oo. doon tayo nakita part. Siyempre, yun Sa naman pera talaga. talaga. Yun talaga. So, yeah. Ayun. For our next question, how does BA-Com help students develop sa'yo as a student na ma-develop pa yung creative skills, especially photography and content creation nga? Actually, backstory ulit. Dami kong chika. Daming chika. Ayun yung point ng podcast na to. Ang daming Magchichikahan lang talaga tayo. Kasi, nung first sem, hindi ako com arts. I was a biology student. Really? Yes. Shifter ka. Shifter ako. Proud. Pero hindi ako delay nun. Actually, may friend na ako dito sa com nun. First sem. Tapos sabi niya, oy Glenn, may mga equipment kasi ako nun na parang pang phone. Oh. Pahiram ako ng phone stabilizer, mga ganyan. Tapos sabi ko, okay, sige. Tapos hanggang nakikita ko sa mga Instagram stories nila na nagva-vlog sila. Sabi ko, oh my God, dito ako. Nag-shift ako sa I want EdSem. this, kumbaga. Oo. Tapos doon ko parang, doon din na-help ako ng com kung paano makipag-communicate with other people.
kung paano maging effective communicator. And also, dun din, na-expose kasi kami nun ng iba't ibang media-related courses na parang from kunwari sa journalism, from production, from photojournalism, from to parang mga theater, ganun. Alam mo, kahit hindi siya connected sa mga niche mo, si Com talaga, parang lahat dapat kaya mong gawin. Kayang gawin. Very broad kasi. Very Yung broad. spectrum Oo. talaga natin. Wala tayong parang specialization dito. Parang lahat kami. Ayun ang isang USP sa Com dito Ah. sa SLU, which is ang dami natin. Speaking of USP sa SLU, so in related po sa mga past experiences nyo po studying here in SLU, ano pong mga opportunities na nag-open sa inyo? Like, for example, projects, extracurricular activities, na tumulong po sa inyo mag-hone ng craft po ninyo? During college din, parang hindi ako nagsisi na nag-shift ako sa Com. Kasi parang doon na-expose din. Doon kami na nahulma yung pagiging creative people namin. And one thing na parang ginagawa namin nun, may kasi kami nun, intro to film, tapos parang yung pinagawa sa amin ni Ma'am Tibaldo, 2 docu ata siya. Tapos parang pinakompete namin sa ABS-CBN. Wow. Bayan May Patrol Mo. Ayos. Pero Perfect. I think hindi na kasi sila, nag-stop kasi ata sila ng Bayan May Patrol Mo Digitales eh. I think first and last yung batch namin. Yung batch ninyo. Yeah. Oh. Tapos parang most of us sa batch namin, nakapasok sa top 10. Ay, perfect. So, parang okay. I don't want to compare na mga schools. flex naman eh. Flex siya. Actually, flex Okay, siya. flex. I don't want to compare, pero if flex ko lang kasi, yung mga friends ko na nasa Com Arts din, pero ibang school, parang hindi nila ginagawa yung mga ganon. So parang, sorry. Sorry. SLU Com Arts. Low-key shady ang dito. Marang init Grabe. Tapos yun, madaming mga activities din noon under Ma'am Tibaldo. And Ma'am Kay Lea Sichon. Madami talaga. Mas dun nga nag-ano talaga, yung mga craft talaga natin na malalaman talaga natin kung saan tayo Yes. True. Basta ayun. So, next question. Can you tell us about your experience so far in your line of work? Are there any memorable events that happen and impact the way you view photography and content creation? Kung may core memory ka man. Oo. Sa photography kasi, pangarap ko kasi, second year college ako, sabi ko, gusto ko maging next BJ Pascual. Ay, perfect! In front of class. BJ Pascual! Like in Sorry. front of class. Tapos si Ma'am Amadeo pa yung teacher namin. Tapos sabi ko, sige, gagawin ko, I know it's parang imposible mangyari, pero parang doon din ako nag-start na parang ginagaya siya, gano'n. Parang nagiging inspo ko siya sa mga photography. Tapos, after graduation, nagkaroon ako ng creative studio. Nag-apply ako sa Evermood Creative Studios. Doon na din na-expose ako kung paano makipag-communicate with clients na celebrities, influencers, ganun. Hanggang sa nakapag-shoot na ako ng mga celebrities sa Wow. Manila, ganun. And then also local drag queens, and na-feature na rin yung ibang works ko sa Mega. Mga ganun. Ay, perfect! And then, Mega! yung mga beauty queens din, nasushoot ko na din this past few months. Mga ganun. Ay, sino yung latest mo na Sino latest na Na beauty na-shoot? queen. Ah. Yung ngayon, yung Miss Universe Philippines Baguio representative. Si Gwen. Ay, And then si Benguet, si Maika Ibarde. And yung mga sikat na sila Kylie Versosa. Ay, Oh, perfect! ayos. Bigatin! Bigatin! Gazini Ayos yun, Ganado, sila Ariela Arida. Ganun. And then sa content creation naman, parang mas kasi, yung mga memorable ko kasi is nung nag-work ako sa ABS. I work in Dreamscape Entertainment. So parang basically ang ginagawa namin doon noon is mag-graphics kami. Kunwari yung isang series. Kunwari, for example, Batang Quiapo. Ang gagawin namin doon is everyday may graphics kami. Everyday may reels. Yung parang ano yung aabangan mo ngayong gabi. Parang gano'n. Reels siya. Parang teaser siya. Okay. And then after that, magkakaroon din kami ng graphics na kung ilang yung views sa YouTube, kung ilan yung sa Twitter, kung ano yung mga feedback sila. Yung graphics na siya everyday. Ilan yung accounts ko nun? Like, I think 7 teleseries.
So, grabe. Like, ang ikaw lang dami. mag-handle Yes. lahat ng yun. And Oh my everyday God, siya, everyday. siya. Oh my gosh, And then- nagpa-flashback yung mga nangyari sa atin Oo, natin. ang dami nga. Yun yung parang na-realize ko din na in content creation, parang dapat important and consistent ka din. Hindi lang yung virality yung habol mo. Hindi lang parang, dapat mag-viral tayo. Be consistent ka din. Para maganda yung parang social media presence mo sa ibang tao. Pero since Yeah. sikat naman yung Dreamscape, parang hindi ko na problema kung madami kayong views. Kasi everyday naman madaming views. Madaming Oo, views. oo. Batang Quiapo pa yan. Batang Quiapo pa Oo. lang, oo. I mean, like, at the end of the day, yan talagang tinuturo din sa atin. It's not about virality, Mm-mm. di ba? It's not about us, it's about the story that we're Mm-mm. telling. Yes. Di ba?